Hello beautiful! So today ay magre-repot ako ng ilan sa ating mga plants. So biglang akala ko uulan ngayon pero ayun, medyo umaraw. So kukuha ako ng mga i-repot. Sino kaya ang aking i-repot? Ayan. So kuha tayo dito sa baba. Galing ko lang yung so, kuha na tayo ng ating area repot. So, hindi nga umaraw ngayon because akala ko nga uulan, makulimlim. Hindi tuloy nagbuka ang ating mga flowers. Nandun na connection. So, ito, repot na natin. We have 1, 2, si battery, aray ko, si battery. Ayan, ang ating hybrid na T9. Ang ganda. And this one. Ilan ba ipat ko? Parang di naman sila kakasya. Aray ko. Aray. Sakit. Ayan. So, magre-repot na po ako today. And, mga old soil mix. Oil pot po yung aking gagamitin. Tapos, yung soil mix na gagamitin ko is more of the organic. Pero, hindi ko na i-uproot itong ating mga cactus because ipapakak ko na lang sila dyan. As in, maglalagay lang ako ng lupa dito, tapos pak. So, yung isa, wala siyang net. Kaya lagyan natin para hindi masayang yung lupa natin. Ayan. So, maglalagay na ako ng soil mix. Sa mga oil pot lang to. So, yung isa wala pa siyang net sa gitna. Yung ito. Ang dumi na niya, pero wala tayong pot na bago. Sayang naman kasi. So, unahin na natin. Ito, si battery, ang bilis niyang lumaki. Oo, hindi ko rin alam kung paano siya tatanggalin. Ouch. Wait. Iba muna unahin natin. Okay. Oops. Ayan. So, natanggal ko na siya. Tapos, saan ko siya ilalagay? Dito? Or dito? Hala, parang lang. Parang same lang din yung pot mo. Or dito na lang. So may tawag doon, may yung pot niya, may ano bang tawag dito? Mayroong lumot. Aray ko. Ayan. Mga mahirap kapag cactus. Tutusok talaga tayo.
Ang ganda nung roots niya. Kulay pink. So, ganyan lang ginawa ko kay Daydream Hybrid. Bigla itong lalaki. Ayan. So, moist yung soil natin. So, hindi ko na kailangan mag-moist the soil. So, hindi na naman siya nakagitna. Diba? Then, next, ito, dito na lang siya. Dito na lang. Ayan. So, yung lumot na yan, carry lang yun. Sa ano lang yun, sapat. So, ganyan lang gagawin ko. So, kayo, paano kayo magtipat ng cactus? Ito, T-line hybrid din siya. And look on those, it's T-Rex because yung parang siya may mga kulugo. Ayun. Buti na lang yung spine niya is very short lang. So, carry lang. Aray, ayan. MJ, sakit. Ito na lang siya. So, ganyan ang gagawin ko. Hindi na ako mag-a-approve because I don't have much time to monitor them. Baka maging panat lang sila. Then next, ayan na to. So, ang ating T-line hybrid, ang hirap niyang tanggalin. So, basa yung soil nila ha. So, ako, nagre-repat ako ng basa ang soil kahit succulent. Yun. Oops. Ito na lang. Saan kaya? 1, 2, 3, 4. Ito na lang. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, 5. Ito na lang siya.
So, yung soil mix ko pala is, as you see, meron siyang rice hull. Meron tong cocoa feed. So, yeah, ginamit ko na ang cocoa feed na stock ko dito sa ating mga cake tools. Basta, okay lang yan. Basta may kasama siyang ibang soil, like garden soil. Yan, carry lang yan. So, kapag moist kasi yung ginamit yung soil, mas madali silang i-repot kasi madali nyo din matatansya yung lupa. Kasi kapag kabuhaghag is sometimes pag dilig nyo, kulang pa pala. Hindi na naman ako naka-center. Hindi ko alam kung bakit hindi po ako center mag-repot. Sorry na agad. So, yan yung itsura niya. Nakasimangot. So, yun. Sorry sa itsura niya. Luma na. Naluma na ng panahon kasi nauulanan siya. Yan. And then next is ang kinis. Ang ganda ng skin ni Black Widow. Yeah, sana mag-flower ka na, Black Widow, kasi excited na ako sa'yo. So, gusto ko siya dito kasi ganda niya. Sana ito magitna natin pag niripa. So, uulan na naman. Parang ilang linggo lang, laki na siya agad dito sa pot niya. Ayan. Ayan. And then next, ito, ganda din ito. T-line high weight. Sayang mo. Sayang kasi hindi na magtitinda yung pinagbilang ko nito. Sana magbago isip niya, magtinda pa siya kasi ang gaganda ng mga collection and tinda na. So, ganito lang ginawa ko kay hindi na ako na-bother kay Lumot. Kay Daydream Hybrid natin. So, later, kukunin ko siya para makita. Yung lagi kong chinichismis sa vlog ko, si Daydream. So, kaya siya hindi nagigitna kasi natutulak siya ng lupa. Pag inunahan ko siya maglagay dito, natutulak siya. Kaya siya hindi nagiging gitna. So, itong pot na to, galing sa Cristata. Diba? Ang bongga. Tapos, lagyan ko to na Starkel G. Ayun. So, using yung Starkel G, pagka na-absorb na yan ng plants nyo, hindi na siya kakainin ng mga insekto.
ganda nito. This is the Dream Hybrid, and the Jade Dream Hybrid are the ones na maganda and i-cross-pollinate sa ibang mga plants. Sir, ito, saan ko siya ilalagay? Dito na lang. Tatanggalin ko ito ng lupa. Oops. Saan ka siya kahawak? Wait nga lang. Kuha ko ng ano. So, ito. Yun. Ayan. Sakto siya. Ganun din, mga ilang linggo din ay iriripat na to. Ay, umiyak na ang baby. So, this is Gymnocalcium battery. Paano siyang abductum? Diba? So, medyo i-pass forward na natin kasi baka maglipat ka na ng channel, best. Arot. Ayan. So, ngayon, inayos ko lang yung mga lupa dito sa ating pot na mga nirepot. So, nakikita ko na parang sakto lang din pala sila sa kanilang pot. So, siguro mga next month, irerepot ko din ulit sila. At gagamit ako ng, bibili na siguro ako ng mas malaking pot kasi naubos na din yung mga pot ko na pwedeng mas malaki sa kanila. So, maglalagay na din ako ng Starkel G pang pest away. Again, paulit-ulit ko man sabihin ito para din naman sa mga bagong viewers natin. Ang Starkel G ay pang pest away. Pag na-absorb po ito ng ating plants, hindi na po kakagat ang insekto sa ating plants. So, ganun siya ka-powerful at kagandang gamitin. Though, medyo pricey din ang Starkel G. Pero may mga tingi-tingi po niyan. So, ayan. So, para magta-toppings na din ako para madaling maglagay ng toppings. Ang paraan ko na ng paglagay ng toppings ay babasain ko muna yung top
ng soil para mas patag at mas maayos yung lupa. And then, saka tayo magta-toppings. So, ang naisip kong gamitin ay for battery, yung tirang marble chip. Tapos, sa mga gymno, akadama, and sa nag-iisa nating Choco Astro na nirepat ay Masato soil. Oo. So, itong mga nabili ko from the Pero Unicorn, masasabi ko na magaganda talaga, tsaka quality din talaga yung mga plants niya. Yun nga lang kasi, hindi na nga siya nagtinda, nag-stop muna siya. Sana mag-open na siya ulit para maka-afford ng mura-murang mga cactus collection, pandagdag collection, because ang gaganda talaga ng mga mga tinda, tas medyo mura. Huwag naman kayo may expect na sobrang mura. Medyo mura lang sa ibang seller. So, ayan. So, ito yung pinaka gusto ko pag nagre-repat to put the toppings because it makes the plant more beautiful kapag may toppings talaga. And the toppers help the plants na wag pasukan ng insect. Na wag pag nagdidilig tayo is hindi maanuhan yung lupa, mga ganun. So, maganda din talaga pag may toppers ang plants. Hindi lang naman yung design, kundi meron yung mga reasons behind kung bakit mas maganda na mayroong toppers and less sa damo-damo. Ganun. So, ayan. So, after a month, which is August first week, ay mag-update po ako. And tingnan natin kung biglang boost sila dyan, biglang bigger sila dyan. Kasi ganyan yung ginawa ko nga kay Daydream. Hindi ko na nga din, sabi ko bibidyohan ko pero hindi ko na videohan. Isusunod na lang natin sa vlog na to yung ating Daydream. So, maikli lang siya. Maikling video lang. Ayan. Ngayon kasi mahaba eh. Sige, maikling video lang tayo sa susunod. Kasi pag nagre-repat talaga, mahaba talaga yung video. Kaya sorry sa mga naiinip talaga sa pagre-repat. And ang goal ko pala today ay tingnan natin kung mag-work yung organic natin, yung more organic soil natin sa kanila. I'm sure mag-work yan because the Benguet farmer of the cactus, garden soil lang naman ang gamit eh. Oo. Tsaka yung mga bulok-bulok na acacia, mga ganun. So, bulok-bulok na mga something, 'di ba? So, mas healthy kasi yun. And masasabi ko na ako yung plantita na gusto ko talaga healthy yung soil mix kasi yan talaga ang basic life ng ating mga plants. Para sila ay mabuhay ng maganda, healthy, hindi sakitin, mga ganun. Oo, nurse plantita talaga. So, yun. And, ayan, ang sarap talaga at ang saya mag-toppings talaga. Kasi pag nakita mo talagang maganda yung plants mo, tapos lalo pang gumanda because of your toppers and your pots is nakakasaya sa heart. Yun nga lang, yung mga pots na nabili ko na dati na mga may design ay pag naarawan naman ng todo-todo, natatanggal din. So, nakakalungkot. Mas maganda na lang yung terracotta pot na kulay brown, yung gawa sa putik, yung ganun. So, ayan. Siguro yun yung bibilin ko sa susunod. Pero, hindi kasi kasya sa rack ko. Anyway, ayan. Toppers lang tayo muna. Sana magkaroon na din ako ng sipag na tapusin yung mga videos ko kasi ang dami kong pending, di ko pa na-edit yung iba. Ang dami ko ng chismis. Basta, so sana sapian ako ng kasipagan. And yun, busy kasi. So, ayun. Keep in touch lang mga be kasi may mga ituturo pa ako sa inyo ng mga care tips para sa mga plants, yung mga organic. So, alam niyo naman ako, promoted ng mga organic kineme, di ba? So, pasaway din ako, di ba? Binibreak ko yung mga rules sa pagtatanim. And I found it effective naman. Oo. And yung mga vlog ko is may result. I always ini-aim ko yung ganyan, yung may result. Para makita niyo talaga yung mga care tips ko, effective sila. Oo. Diba? Kung updated lang kayo. Syempre, kung hindi na kayo na-update sa isang video, hindi nyo na alam. Anyway, thank you din sa nagsusupport sa ating channel. Patuloy pa rin ang ating cactus care tips and succulent. Oo. Ayan. So, tapos na po ako.
malapit na ding matapos ang ating vlog, and thank you for watching at Everything Nice at Mitch Succulent Love. This is your nurse Pantita saying, God bless po at lagi mag-ingat.